cellphone mo. Sino si Daisy? Sino si Daisy? Sino si Daisy? RJ, mag-usap tayong maayos, please lang. Huwag ka na magsinungaling sa akin. Sino si Daisy? Sino si Daisy? Sino si Daisy? Sumusobra na talaga ginagawa mo sa akin. Sumusobra na talaga ginagawa mo. Si Daisy Muwal. Sino yun? Alam mo, hilig, ang hilig mo mag-delete ng conversation talaga, no? Trabaho. Trabaho sa? Sa gym. Saan? Gym. May bakante dun sa dapat. O tapos? Patuloy sabi ko. Yung sinabi ko na nga, walang bakante dun. O bakit nakikipagpalitan ka ng conversation? At saka kailan ka pa natutong maghanap ng magmamasad sa'yo? Ano massage? Alam ko, nakita mo yung, sinin mo yung message ko sa'yo kanina. Hindi ako nang dumaan sa hall ko yun. Hindi ako nagpamassage. Tapos, bakit may ganun? Yung naman sa hall Nasa search bar mo. Tinignan ko nga. Hindi ako nagpamassage. Ayun mo mga alas-alas mo yan. Alam mo, Nakamasadun lang ako. bakit si Daisy hindi umaamin sa akin eh. Tanungin daw kita, sabi ko hindi to umaamin. Kailan ka ba aamin? Yun nga, yun na yun patulong sa yung sa gym nga, sa gym, sa dapitan. Pero hindi ko naman pinuntahan. Pupuntahan ko pa yun. Hindi pinupuntahan, pero kinakausap mo. May delete conversation pa. Yun nga lang yun. Walang Gahanap ko ng RJ, hindi ako naghahanap ng gulo. Wala namang, napaya ko sa mga ginagawa mo. Kailan ka ba umamin? Ako ba yung magkakaganito kung ako yung matutuwa sa ginagawa mo? Walang ginagawa. Yan lang Sa tingin mo yung pag-alis-alis mo na yan, hindi ako nag-iisip na kung ano-ano. Kahit sinasabi. Diyan lang ako sa basketbulan. RJ, Sa alamay pala yun. sumusobra na yung kasalanan mo talaga sa akin. Mo. Sumusobra na talaga. Wala, ikaw nag-uber ka. Kaya siguro hindi nakatulog. Nag-overthink? Anong gusto mong isipin ko? Wala naman kasi. Negatibo ka di ipakita mo hindi dapat ako mag-negative. Ayusin mo yung kilos mo. Paano ka kasi? Ayusin mo. Ka lagi, hindi mo pinapansin. Sa tingin mo kapansin-pansin kita? Kaya ka lang naman, manunuyo ka lang naman kapag may nagawa kang kasalanan. Tignan mo, pagkatapos ng panunuyo mo, back to reality na naman. Iinom ka na naman. Balik ka na naman sa pagiging mo. Pagod. RJ, kahit pagod ka pa, kahit kinabukasan may pasok ka. Hindi ka nagreklamo magpara-inom-inom, RJ. Ngayon nga masama pakiramdam mo, kakainom mo ng kakainom eh. Hindi, yung pag-trabaho. Trabaho. Paano ka nga hindi mapapagod? Sa akin ka pa magreklamo, paano hindi ka mapapagod? Ipapahinga mo na, sabi natin, naglalaba ka. Deserve mo maglaba yan, binuntis-buntis mo, kailangan maglaba ko. Bahala ka maglaba dyan. Ngayon, ipapahinga mo na lang. Nag-iinom ka, pinapayagan kitang uminom. Okay lang. Papaalam ka sa akin, 1 oras lang. Alam mo bang binigyan kita ng noon? Inurasan kita. Yun na nga. Yun ang problema mo sa sarili mo. Yun nga ang problema mo sa sarili mo. Yan nga ang problema mo sa sarili mo. Alam mo wala kang kontrol. Alam mo hindi mo kayang limitahan yung sarili mo. Ba't nag-iinom ka? Nag-usap na tayo. Huwag mo kong bibigyan ng sama ng loob. Hindi makaalis. Ganyan na ganyan palagi ang dahilan mo. Manganganak na lang ako dito? Mamamatay na lang kami dito ng mga anak mo. Hindi ka pa rin makaalis doon? Ayun na nga, huwag mo sa akin idadahilan, hindi ka makaalis, hindi ka maka-excuse.
Understood nila yun. Pamilyadong tao ka. Understood nila yun. May buntis kang kasama. RJ, alam mo, matanda ka na, RJ. Hindi ko na kailangan makiusap pa sa'yo dapat mong gawin. Sa totoo lang, hindi ko na dapat ito nararanasan eh. Diyos ko po, RJ, maawa ka naman. Sasabihin mo sa akin, pag ako na-trigger, hindi kita madalas sa kausap. Nakausap naman kita ng maayos ha. Nadala ba kita? Nakakausap ba kita ng maayos? Sigaw ng sigaw. Sige nga. Hindi. Ayaw mo ako sumisigaw. Dinadala ko sa chat, diba? Doon ba sa chat? Naririnig mo akong sumisigaw? Napakaayos ng pakikiusap ko sa'yo. Please, kahit ngayon lang. Hintay mo muna ako mga anak. Kasi kung di mo patatanggal yan, iiwan talaga kita. Dahilan mo pa sa akin. Itutuloy-tuloy mo na lang kasi nga iiwan naman kita. RJ, ayoko tayong magkakahiwala ng mga bata. Ayoko umalis. Pero yung ginagawa mo, yan yung nagtutulak sa akin na lumayo. Na lumayo ako. Hindi naman pwedeng habang buhay magtitiis ako ng ganito tayo. Hindi habang buhay magpapasensyahan kita. At hindi habang buhay palagi mo kong susumbatan sa nagawa kong kasalanan. Sobrang martir ko na nga sa'yo. Hindi mo pa nakikita. Sobrang martir ko na. Para iparealize mo na pinili ko mabuo tayo kaysa sa pangarap ko. Kaysa sa pangarap ko. Sasabihin mo na naman sa akin, pangarap mo na, ganito, ganyan, ang pangarap mo. Huwag mo kong huhusgahas kung ano mo lang ako unang nakilala. Dahil bata pa ako, marami pang pwede, lalo na sa dami kong na-realize ngayon. Mula yung pasakit mo sa akin. Kaya sabi ko nga sa kanila, sige mauna kayo, kasi subukan ko ayusin yung pamilya ko, baka masakali magbago pa. Ano sabi nila sa akin? Bumalik ka nga, buntis ka na nga ngayon, bakit ganyan pa ginagawa sa ako? Imbis alagahan ka, pasayahin ka, kasi buntis ka. Binibigay sa'yo sa panang loob. Na-realize ko, oo nga, no. Kaya wag mo akong palagi sasabihan na pag aalis ako, may iba ako. Wala akong iba, RJ. Aalis ako dahil pipiliin ko muna yung sarili ko dahil masisiraan talaga ako ng ulo sa'yo. Lalo na manganganak ako. Alam mo yung naranasan ko noon, nanganak ako kay LJ? Postpartum nga. Na halos sasabihin mo sa akin, baliw ka na. Oo, mababaliw na ako kasi halos gusto ko nang patayin yung mga bata. Paano pa kung di mababaliw? Alam mo yun, hindi mo ko tinutulungan na paano maging unahan sa pagiging ina. Tapos ikaw pa, ganyan ka pa. Sa akin lahat ng sisi. Ilang beses na kita sinubukan kausapin ng ganito, maayos na dito, hindi ako sumisigaw. Napakasimple na nga lang ng pakiusap ko, RJ. Nasa sayo na yun kung itutuloy mo ngayon yung pakiusap kung hindi ka naiinom para sa pamilya natin mabuo tayo. Yun lang. Kung itutuloy mo yun, goods. Maayos tayo. Alam mo yun, maayos pa yung pamilya natin, maaayos pa tayong dalawa. Kasi dahil ginusto nating ayusin, pinili nating ayusin. Pero sa'yo, kung pagkapanganak ko ganyang kapatid, choice mo na yan, RJ. Huwag mo ako susumbatan. Huwag mo isisisi sa akin kapag ako napagod at umalis. Nasanay ka palagi kitang pinagbibigyan. Nasanay ka palagi kitang pinapatawad. Kasi kunting kausap mo lang, okay na tayo. Pero hindi mo alam yung bigat. Nasabi ko, okay, eto na naman. Nakausap na naman niya ako. Okay, eto na naman. Naglalambing na naman siya. Mga ilang araw, balik na naman. Ganun nga nangyayari. Natatapos ang taon. Natatapos ang taon na gano'n lagi ang senaryo ng buhay natin. Ng pamilya natin. Ng relasyon natin. Hindi na natapos. Nasasabihin mo, ba't ako aalis? Ba't kita iiwan? Bakit di na kita mahal? Ikaw pa may gana magsabi sa akin ng ganyan? Nauubos ako, RJ. Sobrang nauubos na ako. Hindi ko na alam kung paano na yung sarili ko. Awang-awa na ako sa sarili ko. Parang kinakaya ko na lang para sa mga bata. Tapos hinihintay ko na lang masiraan ako ng ulo.
Hindi ka nadadala sa ganitong usapan, RJ. Ewan ko lang. Yung pag-uusap natin na to, nating dalawa na to, hindi ko alam kung may mag-i-improve pa sa'yo. Talagang wala. Manhid ka. Kaya sana naman pag ako nanganak, at naranasan ko na naman yung postpartum depression. Ay, yun ang kinakatakutan ko eh. Hindi ko makontrol ang sarili ko. Kalaban ko sarili ko dyan. Hindi mo yun na alam. Kasi hindi ka nanganak. Walang nagbago sa hormones mo. Hindi mo yun alam. Kasi hindi ikaw nagdala ng bata sa child. Ang alam mo lang, ikaw gumawa, pero hindi mo alam. Lahat ng katawan ko apektado, pati utak ko apektado. Yung tulungan mo na lang mapagaan yung loob ko. Bigyan lang ako ng, alam mo yung mapasaya mo lang ako. Yung lambing mo lang. Masaya na ako, napakababaw ko, RJ. Diba, sa sobrang babaw ko, napakarupo ko, nagbalik sa'yo eh. Napakasimple lang. Mabilis mo nga nabibilog yung ulo ko eh. Diba? Ganun ako kalambot kasi ganun ako kabait. RJ. Yung sarili ko nakakalimutan ko na. Sarili ko na papabayaan ko na. Yung iba, kung ano na nasasabihin sa akin, masakit kasi yung katotohanan, masakit naman talaga. Wala akong magawa. Masakit yung katotohanan, tanga ka. Papakamartir ka. Nagpabuntis ka pa. Masakit sa akin yun. Kasi sabi ko, binigyan ko kasi ng chance eh. Kasi akala ko pag binigyan ko ulit ng anak, may tatrato na ako ng tama. Akala ko kasi yun ang hiling niya eh. Naalala ko na sa Paranaque ako, sabi mo sa akin, umuwi ka na, Mi. Kasi sa totoo lang, gusto ko mag-anak pa tayo ng isa. Pinakatatandaan ko yun. Umuwi ako dito, ganun kapatid. Inisip ko pag ako nanganak, pag ako nabuntis, siguro ako, magbabago ka na. Ito na ako, manganganak na ako, pero walang nagbago, RJ. Ganun at ganun kapatid. Bumuo ka ng pamilya mo. Tayo ang gagawa ng masasayang memories habang lumalaki mga bata. Hindi nandun ka sa inuman. Mas marami kang memories na nabubuo kasama sila kaysa sa memories na nabubuo sa pamilya natin na binuo. Naiintindihan mo ba ako? Nagigets mo yung point ko? Pamilya na tayo. Bumuo na tayo ng pamilya. So, ang priority mo na, pamilya natin. Pamilya natin dapat ang pinaprioritize mo. Hindi yung iba. Sobrang sama ng loob ko kasi ikaw yung todo, sa akin na bumalik ako. Bumalik na ako, dito na ako. Bakit hanggang ngayon, hinahalukay mo pa yung nakaraan ko? Hahalukayin mo yung nakaraan kung tapos na ito na nga ako. Ang kailangan na lang natin, i-fix ng maayos yung family natin, yung communication natin, yung sa ating dalawa, yung pagiging magulang natin sa mga bata. Alam mo yun, kaya nga sabi ko sa'yo, magpa-counseling tayo dahil hindi porket matanda ka na, dito tayo sa sitwasyon na to, alam na natin, hindi eh. Bakit hindi tayo magkasundo kung alam na natin lahat? Bakit hindi tayo magkasundo? Kasi may mga bagay tayo hindi na pagkakasunduan nga dahil pinipilit mo yung gusto mo. Pinipilit mo, masusunod ka, iinom ka. Yan lang ang pinag-aawayan natin na. Sa totoo lang, bilang dapat tayo mag-partner o mag-asawa, dapat sasabihin mo privacy. Privacy ko pinapaunawa mo sa akin eh. Privacy, naanakan mo na lahat na ano mo na, privacy pa din pagdating sa ganyan. Hindi kita pakikialaman. Kung wala akong nakikita na hindi dapat. Yung cellphone ko, yung dalawang cellphone na yan, pwede mong halukayin yan. Pwede mo ito, wala kang makikita sa akin kasi wala akong ginagawa. Alam mo lang, makikita mo lang sa cellphone ko, yung mga pinagsasabihan ko ng problema ko abog sa'yo. Sama ng loob ko. Wala naman ako mapagkwentuhan. Ang alam mo kulang sa ating dalawa, komunikasyon. Wala, may sarili-sarili tayong mundo. Napakasakit naman sa akin, nakakausapin kita. Pagkasusunod, ayan ka na naman sa ugali mo. Iinom ka na naman. Sisimangot ka na naman. Ang sasabihin mo sa akin, ako nakasimangot. Ako, maganda mood ko, kitang-kita mo. Tumatawa ko. Nakikipagkwentuhan ako sa'yo. Yun yung dapat, ibigay mo na yung yung best mo na, okay to, wala tong hindi mainit ang ulo nito, ganito, ganyan. Alam mo na dapat akong timplahin.
Kilala mo na dapat ako kung paano mo ko titimplahin, sa totoo lang. Wala. Hindi mo na nga ako kayong timplahin, sisi mo pa sa akin lahat. Lahat ako pa dapat ang makiusap sa iyo. Sasabihin mo sa akin, puro ako bunganga. Eto nga, nadadala mo ko sa maayos na usap. Ang ayos kong kausap ngayon. Ayos kong kausap ngayon. Kamusta kaya sa susunod na araw? Bukas, sa susunod na araw, mamaya, sa susunod na taon? Maging consistent ka naman sa pagbabago mo, RJ. Hindi para lang sa atin. Para sa pamilyang binubuo natin. Kasi pamilya na yung pinag-uusapan natin eh. Hindi naman porket gumawa lang tayo ng bata, okay na. Di mo nga't nakikita ka ng mga bata na ala ka na naman. Ilang beses ko na yan sinasabi sa'yo, sarado tenga mo. Sasabihin mo, hindi mo kasi ako naiintindihan sa pakikisama. Pakikisama lang naman pala, walang problema, pero umuwi ka sa tamang oras. Alam ng mga kasama mo yan, dahil may pamilyadong tao din sila. Uuwi sila, uuwi sila sa tamang oras. Ikaw, umuwi ka na ng madaling araw. Binigyan na kita ng pagkakataon, sabi mo 1 oras lang. Tapos, ang palpak na reason mo ngayon is hindi ka makaalis. So, ang ibig sabihin, hindi mo kaya ipagtanggol ang pamilya mo. Hindi mo kaya. Kasi mamamatay na ako dito eh. Paano kung nakipagtigasan ako sa'yo, hindi talaga ako nagsabi, manganganak na ako o ano. Wala ka pa rin pakialam. Hindi mo pa rin ba naiintindihan yung point ko? Ang point ko ngayon dito is ayusin yung pamilya natin. Yung sa ating dalawa. Ngayon, kung sabi mo hindi na maibabalik yung dati kasi marami na nagkaroon ng problema or something, ito na nga eh. Kaya nga dapat pag-usapan nating dalawa, mapag-usapan ng maayos. Kasi sabi mo nadadaan naman sa maayos na usapan. O sige, mag-usap tayo ng maayos. Pero kung mag-uusap tayo ng maayos, kung may ipapangako ka, tuparin mo naman. Kasi ako yung tao pag pinapangako ang pinanghahawakan ko. Pinanghahawakan ko talaga, RJ. Kaya nga tinan mo nakailang balik ako sa'yo. Kasi nakailang pangako ka. Nakailang pangako ka na lahat ng pangako mo pinanghahawakan ko. Pero wala kang tinupad. Bumalik ako't lahat-lahat. Para maging maayos tayo, pati yun ng mga bata. Pero ano pinapakita mo sa akin? Kasi kung gumaganti ka, sobra naman na. Sobra na yung pagganti mo, sobrang sakit na. Kasi kung hindi ka pa tapos sa pagganti mo at alam kong ganti na lang, tama na. Palayain mo na lang ako. Yung mga anak mo, kung ayaw mong mawalay, ibibigay ko. Magkaroon lang tayo ng usapan pagdating sa bata, maayos na usapan. Ayaw mong kunin ko sa'yo, hindi ko kukunin. Pero mapag-usapan natin, dadalawin ko yung bata, okay na. Maayos na usapan lang. Maayos pala na usapan ng gusto mo eh. Kung di mo na ako itatrato ng maayos, kung ipapakita mo sa mga bata na ganyan ka sa akin, at kung ipapadama mo sa akin na ganyan ka nang walang karespeto, wala ka nang pakialam, kahit ako nasasaktan o dinidibdib ko na lang lahat ng ginagawa mo kasi hinahayaan na lang kita. Hayaan mo na lang ako, RJ. Kasi bata pa ako, 25 pa lang, baka kaya ko pang iahon yung sarili ko. Kung ang problema ng mga bata, hindi ko kukunin. Hindi mag-usap tayo ng maayos. Kung gusto mo dumaan pa sa korte o sa barangay, sige lang. Kung ayaw mo dumaan doon, basta tayo nagkakaintindihan para sa mga bata. Yun lang. Maayos na usapan lang. Kung gusto mo maayos tayo, sige pag-usapan natin. Saan tayo magsisimula? Saan tayo magsisimula dapat na para maayos sa ating dalawa? Saan? Sabihin mo sa akin kasi kung hindi na rin naman tayo maayos, sabihin mo lang din sa akin. Parang hindi ako nag-e-expect eh. Lagi ako nag-e-expect, RJ. Umaasa ako palagi. Hindi naman ako robot, RJ. Hindi ako robot para hindi mapagod. Sobrang yung pagtitaste ko. Sana maintindihan mo yun. Kaya nakikipag-usap ako sa'yo ng maayos ngayon kung anong plano mo sa pamilya natin, kung gusto mong maayos tayo, pag-usapan natin saan tayo magsisimula. Paano natin i-fix yung sa ating dalawa, yung relasyon nating dalawa. Pag-usapan natin. May nagawa akong mali. Nag-sorry ako. Pinagsisihan ko na. Magsimula tayo sa bago. Magsimula tayo.
Ngayon kung hindi mo talaga, kung yung galit mo sa akin, yung kasalanan ko sa iyo, talagang tagos sa puso mo, naiintindihan ko yun, RJ, yung sakit na nagawa ko, naiintindihan ko. Pero ang hindi ko maintindihan, na akala ko'y pinatawad mo na ako, nagkaanak na tayo kay LJ, magkakaanak ulit tayo ng dalawa. Bakit ganyan ka pa rin sa akin? Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan, RJ. Ipaintindi mo sa akin. Kasi kung yung kasalanan ko, pinagdidiinan mong kasalanan ko, bakit nagpapakahirap ka? Napakisamahan ako, hindi mo pa rin naman pala tanggap yung kasalanan ko. Pinagsisihan ko na yun. Ngayon, ang request ko na lang, kung mabubuo tayo, pag-usapan naman muna natin yung sa ating dalawa. Ayusin natin. Ay, kung hindi mo maayos, kung hindi mo na kaya makipag-ayos sa akin at napipilitan ka na lang, nagtsatsaga ka na lang dahil sa mga bata, napipilitan ka na lang tanggapin ako. Pwede mo kong pakawalan. Kasi pareho tayo nahihirapan, pati mga bata nahihirapan. Ngayon, sa mga bata, kung maghihiwalay tayo ng maayos, maiintindihan nila yan, mauunawaan nila, basta meron tayong usapang maayos na like, sige, asa yung mga bata, dadalaw ako sa mga bata, dadalawin ko yung mga bata, hindi ko kukunin, madaan lang tayo sa maayos na usapan. Ako na yung nakikiusap, RJ, kasi pagod na ako eh. Ngayon, magdesisyon ka kung ano ba, aayusin pa ba natin to o wag na lang. Para may idea ako saan ako mag-focus kasi litong-lito na ako. Umaasa ako maayos, pero wala naman akong nakikita improvement na naayos. Kasi mas lalo ka lumalala. Inom ka ng inom. Alam mo yun yung pinakaayaw ko. Inom ka ng inom pa din. Kaya lagi ko naisip, gumaganti ka. Baka kasi kung gumaganti ka na, nakaganti ka na. Sobrang sakit na, tama na. Hindi ko na-deserve yung sobrang sakit na ginagawa mo sa akin. Kasi nabigyan na kita ng anak eh. Alam mo ba, hindi mo ba iniisip na habang tinitorture mo ako, parang yung mga anak mo tinotorture mo din? Narinig mo si LJ nung tinanong siya ni Abby, LJ, do you love daddy? Yeah, no. Sakit yun. Bilang magulang, masakit yun. Si Abby nga pag gano'n, nasasaktan ako eh. Kasi alam ko si Abby malayo loob sa akin. Malayo loob sa akin ni Abby. Nasasaktan ako doon kasi wala eh. Napagbubuntuhan ko sila ng galit ko. Hindi ko makontrol. Ako'y pagod na sa pagiging ganun. Kaya ako, pakiusap ko na lang sa'yo kung hindi mo kayang baguhin yung sistema mo para sa pamilya natin. Hintay mo lang ako mga anak, please lang. Huwag mo na ako bigyan na sama ng loob. Please lang. Kasi kanina na nagpa-check up ako, yung heartbeat ng baby, napakabilis, hindi normal yun eh. Hindi normal yun. Sobrang bilis ng heartbeat niya. Kung alam mo lang. Kasi nagpapa-heartbeat naman ako kay Abid, kay LJ, nun hindi ganun kabilis. Kahit hindi ako mag-live, kahit hindi ako mag-cellphone, hindi ako nakakatulong ng gabi. Kasi yung tiyan ko, yung baby parang sipa, minsan nagsisipa pa yung pinaka-buklo ko, napakasakit. Minsan nga tulog na nga lang ako, doon ako nagigising sa sipa eh. Ang nakikita, napapansin ko, doon ako nakakatulog ng normal na hindi, parang tulog din siya ng umaga. Umaga siya tulog, so doon ko siya sinasabayan ng tulog kasi hindi siya naglilikot na masyado. So hindi ako nagigising. Kaya sabi sa akin ng doktor, wala namang problema kasi kung yun naman talaga ang ano ko bago ko magbuntis, parang sanay na yung katawan ko, so hindi na ng baby. Ang binabawal lang sa akin is stress lang talaga. Kasi alam mo ba yung samahan ng loob ko, yung iyak ko, naapektuhan talaga ang bata. Kung alam mo lang. Kung alam mo lang, sa tuwing ako galit na galit, naninigas yung tiyan ko, nag-react yan. Nag-react yan, RJ, wala kang alam doon. Kasi hindi naman ikaw ang bunugtis eh. Isa pa yan. Sobrang, ang ano mo, alam mo yun, napaka-close-minded mo. Like, nung nakaraan pinapakita ko sa iyo yung paano yung lumabas ang baby sa
vagina ng babae, pinapakita. Alam mo yung sagot mo na hindi ko in-expect na sasagot mo yun. Sabi mo, bakit ko titignan yan? Hindi naman ako doktor. Shit, tanga lang. Hindi naman yun ang point ko. Pinakikita ko sa'yo yung hirap ng babae sa paglabas ng baby. Gusto ko ma-appreciate mo yung hirap naming mga babae na nilalabas namin yung mga anak ng mga lalaki kayo. Pero ang sagot mo, ang tanga lang. Ba't ko titignan yan, Dr. Vacuum? Shit lang. Pero mali yung sagot mo. Kaya sabi ko nga, napapasana all na lang ako sa ibang lying-in, sa ibang hospital, or lying nga sa mga ibang paanakan na pwedeng pumasok yung daddy, yung ama, yung asawa. Pwedeng pumasok kasi nakikita nila yung sacrifice ng asawa nila sa pag-iri pa lang. Yun ang gusto ko mo kasi baka sakaling magbago ka. Baka sakaling isipin mo na ang hirap nga pala talagang mga anak, ang hirap talaga magbuntis. Pero hindi rin, kahit sabihin ko sa'yo ito ngayon. Kasi kung nakikita mo yung pagbubuntis ko ngayon, kung na-appreciate mo na dinadala ko yung anak mo sa tiyan ko, hindi mo ko bibigyan ng sama ng loob. Hindi talaga. Never. Kaya wala din siguro ng kwenta kahit isama kita. Ano sabi mo sa akin, hindi ako nakikinig? Akin ba nakinig ka? Yung bagay na ayaw ko lang gawin mo? Sige, sundin mo ko, susundin kita. Give and take, gusto mo, sige. Pero hindi eh. Hindi ka ganun. Gusto mo, ikaw ang masusunod. Porque ba ikaw nagdadala ng pera dito sa bahay? Porque ba ikaw ba nagtatrabaho? Porque ba wala pa akong mailabas na pera? Ganun ka? Porque ba taong bahay lang ako? Ganyan ka? Wala na. Hindi ka rin pala madadala sa maayos na usapan. Dinala ko na nga sa chat eh. Sobrang haba na nun. Chinat ko na sa'yo yung gusto kong sabihin. Kasi pag sinabi ko sa'yo na ganito tayo, ewan ko lang kung nakikinig ka nga eh. Lagpas sa kabilang tenga. Oo, nakikinig ka pero di mo na-apply. Ngayon lang? Hindi ako sisigaw, pero tatanungin kita, yung sagot mo sa akin na yan ngayon, ngayon mo lang yan, ngayon mo nasasabihin, hindi mo ko sasagutin, hindi ka magkaano sa akin. Kasi kung ngayon mo lang ako pinapakalma, wag ka mag-alala, kalmado ako. Hindi ako sisigaw. Kasi sabi ko, makikipag-usap ako ng maayos kasi gusto ko makakuha ng matinong sagot. Kung anong plano mo. Kung anong plano mo sa ating dalawa, kung anong plano mo sa pamilya natin. Hindi ko alam eh. Kasi kung gusto mong matinong pamilya, buong pamilya, iwasan mo yung mga bagay na pinag-aaway natin palagi. Number 1 yung pag-iinom. At uuwi ka ng anong oras na kung anong gusto. Kasi hindi ganyan ang padre di pamilya. Hindi talaga ganyan. Hindi ka maging good example sa mga anak mo, lalo na sa mga anak mo lalaki. Kung ano mang ipakita sa mga bata na ganyan ka mag-handle ng pamilya, na ganyan ka sa asawang babae. Huwag mo ipakita, please lang, kasi kawawa naman yung magiging asawa ng mga bata. May a-apply din nila. Kawawa talaga. Pagod na talaga, RJ. Pinihipin mo sa akin na papaiwas na. Hindi na ngayon. Sa araw-araw na binigay mo sa akin. Nasama ng loob. Akala mo ngayon lang ako umiyak ng ganito. Hindi, RJ. Humiiyak ako ng tahimik. Sumisigaw ako ng tahimik. Hindi mo yun alam. Iniisip ko hanggang kailan ako magtitiis ng ganito. Hanggang kailan ako magtitiis. Hindi ko kinukontra, RJ. Anong kinontra ko sa'yo? Alam mo ba pinaka-kinukontra ko lang sa'yo? Yung pag-iinom mo. Ang kinukontra ko lang din sa'yo, yung sasagot ka, magdadahilan ka ng mali. Diyan ako kumukontra, talagang sasagutin kita. Kukumprontahin kita, sisitahin kita, sasagot ka ng baluktot.
Nag-inom ka nung nakaraan, kailan ba yun? Nag-inom ka nakaraan, alam mo, sagot mo sa akin. Sige, hindi na lang ako magtatrabaho. Kung magtrabaho ako. Alam mo bang hindi lang gusto ko ano? Sana ang sinagot mo, sige, di na ako iinom. Di na ako iinom. Ayusin natin yung pamilya natin. Yun ang gusto kong marinig. Pero alam mo, yung sinagot mo sa akin na yun, hindi ka na lang magtatrabaho. Ako na lang magtrabaho para ako bubuhay sa'yo. Ako ang gagastos sa lahat ng bahay, sa lahat ng gastusin sa bills. Hindi ka na lang magtatrabaho. Yun ang sinabi mo sa akin. Mali. Na parang pinagalaban mo pa na hindi. Bayaran mo maganda akong trabaho, basta mag-alak is life ako. Parang gano'n ang sagutan mo. Na sana, ang sinagot mo, sige, di na ako iinom. Sa pamilya natin. Kasi buong pamilya, maayos na pamilya, RJ, ang gusto ko. Ang hiling ko. Kaya nasabi ko nga sa'yo, kung hindi mo ako mabibigyan ng assurance na maayos tayo, maayos yung pamilya natin, pwede tayong mag-usap ng maayos, maghiwalay ng maayos para sa mga bata na lang din. Pwede naman kasi pag naghiwalay tayo, malaya ka na magagawa yan. Gusto mo yan, hindi kita pipigilan. Bakit pa kita pipigilan? Wala na akong karapatang pigilan ka sa lahat ng gagawin mo. Hindi na kita asawa, hindi na kita partner, wala na akong karapatan. Pumastos ka kung anong gusto mo. Gumastos ka sa anak, kung sino ka. Wala na akong pakialam. As long as yung mga bata na napoprovide mo pa din yung mga pangangailangan. Hindi kita pipigilan. Once na maghiwalay na tayo, wala ka nang maririnig sa akin. Basta maghiwalay lang tayo ng maayos. Yun lang naman eh. Maghiwalay lang tayo ng maayos. Yun lang. Kasi kung gusto mo ng kalayaan sa ginagawa mo yan, walang pipigil sa'yo. Kaya ko ibigay, RJ. Pero ibigay mo din yung hiling ko na baka walan mo na ako. Dahil ayoko umikot yung circle ng life ko sa ganyang sitwasyon. Lagi magtitiis, lagi magpapatawad, laging maghihintay ng pagbabago na wala namang pagbabago nangyayari. Walang pagbabago nangyayari. Wala ka na dito. Wala ka na. Sabi ko na yung gusto kong sabihin. Dito na yan.